lahat. Si Yesu Kristo na buhay na nais sa kamatayan. Alleluia, Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesu Kristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at sa lupain nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig na saserdote nito ang nangyari, nagpadala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ang taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangalan namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo
ang mga bagay na ito na walang kabuluhan. At manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala niyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin na sa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa gintong pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain na lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya.
at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang naririnig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Tinetema po ng ating mga pagbasa ngayong araw na ito, ang kahalagahan o importansya ng tamang focus sa ating pagsamba. Sa unang stanza pa lamang ng Salmong Tugunan, napakalinaw pong sinabi, tanging sayo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Tingnan ko nga kung tama ang aking pagkakakopya. Tama naman. Hindi ko lang masyadong narinig kanina kasi parang may iniisip akong iba. Kaya, nang tingnan ko ulit, tama naman. Ulitin ko, no? At baka may iniisip din kayong iba. Tanging sayo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Ayun, Pag napapunta po kasi ito sa iba, yung pagpaparangal, maliban sa kanya, ang tawag po dito ay idolatria. Idolatry. Sa extreme na kaso na. Pagka talagang sadyaan na, pagka talagang intentional. Pero pag hindi naman masyadong sinasadya o hindi pa natin masyadong alam na may sala na pala, maaaring matawag pa po natin ito na misguided loyalty. Yun, misguided loyalty. Pero doon na tayo, tumbukin na natin doon sa sa ultimatum, idolatry. Ito ho dito ho nangilabot si Apostol Pablo at si Bernabe. At hindi nila mapayagan. Nang malaman nilang sila pala ang gustong paghandugan ng torong kinwintasan pa ng bulaklak ng mga saserdote at ng taong bayan, sumigaw sila ng pagtutol. Ba hindi pwede yan. Huwag niyong gawin yan. Mga tao rin kaming katulad niyo. Matapos nilang punitin ang kanilang damit. Yung pagkaka-translate po sa malalim na Tagalog dito, hinapak nila. Hinapak. Pero hindi ko yun masyadong maintindihan dahil medyo malalim ng Tagalog. Ang ibig lang sabihin ng hinapak ang damit, pinunit. Ibig sabihin, action parable. Ayun, Isa po itong action parable. Naalala niyo po, ang isa pang action parable na maaaring mas pamilyar kayo, ay noong may nahuling babae sa pakikiapid, gustong pagbabatuhin, di ba, ng mga Hudyo?
Sabi ni Jesus Nazareno, sino man sa inyo ang walang sala, ang siyang unang dumampot ng bato at magbato sa kanya. Pero bago niya po sinabi yun, meron siyang ginawang isang action parable. Nagsulat siya sa lupa. Hindi natin alam kung anong sinulat niya doon. Hindi natin alam, baka nagpo-proseso lang siya sa kanyang isip kung anong kanyang sasabihin. Pero yun ay matatawag nating isang action parable. Ang isa pa ay siguro mas familiar kayo dito, yung paghuhugas ng paa ng mga alagad. Wala naman siyang sinasabi. Lumuhod siya sa kanilang harapan, yumukod, hinugasang isa-isa ang kanilang paa. Ito ho kasing ganitong action parable ay mas nakakapture ang gustong sabihin sa isang action, sa isang kilos, kaysa sa napakaraming salitang magaganda na pinagsama-sama at inorganisa at i-deliver ng napakaganda. Kukulangin po kasi ang salita. Kakapusin tayo. Yung mapipili nating mga salita ay kulang at kulang din para ipahayag ang gustong sabihin. Sa ganito rin pong paraan, nagpapahayag ng mensahe ang mga apostol. Ginagaya nila, sabihin na natin, ang pamamaraan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Nagpagaling din sila ng mga may sakit sa pangalan ni Jesus. Nagpangaral para talikdan ang mga bagay na walang kabuluhan. Pero ito na nga ang kanilang pinagsumikapang iparating, yung talikdan ang mga bagay na walang kabuluhan, ito pa rin ang gustong isukli sa kanila. Ang mga bagay na walang kabuluhan, gaya ng paghahandog ng mga hayop para sunugin, kinuwintasan pa ng bulaklak. At sila pa ang gustong pag-alayan, hindi ang Diyos. Dito nakikita po natin na napakadali pala talaga na sumala sa focus. Sa halip na ang Diyos ang kanilang pag-alayan, ang gustong pag-alayan, yung nagsasalita tungkol sa Diyos. Sa misa na lang, ayan, isang halimbawa. Kahit na hindi naman masyadong maraming sariling kilos at adlib ang pari, kung minsan ay mas tinitingnan pa ang pari kaysa sa banal na Eucharistia. In fairness naman sa inyo, minsan din naman kasi ay nasa personalidad ng pari. Kaya sa pagnanais na ma-please, napakadali ring masabi na, "Uy, Father, naka-attend po ako ng misa nyo sa Quiapo." Ay salamat naman. Salamat sa Diyos. Napakadali ring masabi na, "Uy, Father, hindi ako naka-attend ng misa nyo ng alas 5. Sa ibang oras ako nakarating. Sa ibang oras ako umattend, ibang pari." Ay okay lang po. Kasi hindi naman ho ako nag-oorganisa ng fans club. At ang misa po natin, ang misa ko po ay hindi ko misa. Misa po ito ng mahal na poong Jesus Nazareno. At sana po, siya ang inyong ipinunta. Wala nang iba. At sana rin po, lagi namin kayong ituro sa Kanya. Maasahan niyo ho yan. Maging siya po kasi, ang mahal na poong Jesus Nazareno, ay nagsabing, "Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin."
Pero alam nyo mga kapatid, ayan may pero na naman, no? Walang katapusang pero. Ganun pa man, tatapwat. Alam nyo po, may mas tago pa pong anyo nito ng misguided loyalty at idolatry. Kaya magandang isaisip natin ang tanong na, saan ba ako mas interesado? Sa Diyos ba? O sa mga bagay tungkol sa Kanya? Sa mga katuruan ba? At magagandang mga humili at liturhiya tungkol sa Kanya? O sa tahimik at kung minsan ay tagupang pakikisalamuha sa Kanya? Mas interesado ba akong pag-usapan ang Kanyang presensya kaysa sa bumabad sa Kanyang presensya? Sino ba naman ang sasagot nung nauna, ano? Siyempre, alam naman natin ang tamang sagot ay yung pangalawa. Pero hindi rin naman po masama yung nauna. Lahat pong ito'y mabubuti at nararapat yung mag-aral tungkol sa Kanya. Pero ang mga ito rin po kasi ang maaaring umaagaw sa atin sa pagharap ng mukhaan sa mas malalimang tawag ng Diyos para sa malapitan at personal na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, tanggapin nawa natin ang biyayang hatid ng Espiritong Banal na ating patnubay para tulungan tayong manatiling nakafocus sa Kanya. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming makipag-ugnayan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala po nating itaas ang ating mga puso at diwa sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Anak at ng Espiritu Santo. Sa bawat pagtataas ng ating dalangin, ang atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap ng paggaling. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating puso, ialay po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming puso't diwa upang tanggapin at ibigin ang aming kapwa, lalo na ang mga nangangailangan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan din ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makamatuwa mula sa Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabawan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot ng kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang naranasang pag-ibig na maalab ay makapagpasalamat din sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng kanilang sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig din sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtindin ng lahat. Ito ang pinanggagalingan ng amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Catalina, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero.
Panginoon, hindi hindi ako karapat-dapat na na magpatuloy magpatuloy sa sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Sa kami sa kasalanan,